Dumako tayo doon sa pangatlo nating topic. Ano ho, mga kababayan? Ano ba pangatlo nating topic? Oh, dito. Etong sa to. Yung post ni Jason sa eto. Ah! Ah! May plano sila sa mautog. Ano po? Pati ba naman mautog? Idadamay nyo yung mga OFW. Ano? June 15. Ito ba yung sinasabi nyong pasabog? June 15, 2024. Yan, dali naman kontrahin ito no? Mga kababayan. Maisog Global. Tagi-ilang kaya kada bansa kayo? Tagto 200 kayo? Ano? Maisog Global Worldwide OFW Non-Remittance Day. Pati po yung mga OFW nadamay pa. Paano naman kung merong mga ano yan? Merong mga deadline na kailangan bayaran. Isasakripisyo. Mag-penalty na kung mag-penalty. Ano po? Paano kung yung pagpo-post nyo ng ganyan, yung kaartehan yung ganyan? Ang aarte nyo, ano? Ang jojologs ng mga pinagpo-post nitong si Jason sa. Tanda-tanda na ang jologs pa. Di paano yan? Pinost nyo ganyan, June 15, 2024, OFW, Non-Remittance Day. Ang dali, di sa June 15 na lang ako magpapadala. Ano, imbis na a 13 o a 12 o a 10 ako magpapadala, paano ang dami ho ng supporter ng Pangulong Bongbong Marcos? Paano pag nagkaisa yung mga yan? Di ba? Pag nagkaisa, ganito, sabi nila yung sa mautog nila, hakdog ng mautog, OFW, Non-Remittance Day daw. Yung June 15. Kontrahin natin. Sabay-sabay tayong magpadala. Di napahiya ka palalo. Di ho ba mga kababayan, nagmamarunong kasi. 1 million yung talent fee. Tapos ganito yung mga ipopost. Totoo ho ba yun? Ako hindi ho ako kontra do sa 1 million mga kababayan. Hindi ho ako kontra sa ganun. Kaya lang, kung totoo man yun, 1 million, tapos ganito yung talent, 1 million yung talent fee kung totoo, tapos ganito lang ang ipagpo-post. Ang daling kontrahin. Di ba? Mag-usap-usap ho tayo mga kababayan. Sa akin na lang ho tayo magpadala. Sino ho ang sasabay sa aking magpadala ng A15? Diyos ko Lord. Hayaan nyo pong magutom yung mga pamilya nung mga makikisali dito sa OFW Non-Remittance Day nila. Sila na lang ho, mga kababayan. Tingnan nyo. Sabihin ng mga DDS, kinukontra mo si Jason sa, madami nang napatunayan yan. Madami ng achievement yan. Ako nga bata pa lang. Bata pa lang. Hindi na natin sasabihin mga kababayan. Hindi nga lang sa larangan, si Jason sa larangan yan, broadcaster. Hindi nga lang doon sa larangan ng pagbabalita. Pero kaya ko tapatan yan, Kaya ko tapatan yung mga achievement niyang si Jason sa. Yung 1 million, okay na yun. Hindi naman ho tayo nagpapabayad kung ano. Kung sakali na totoo, kung sakali na totoo yung sinasabi nilang 1 million ang budget, tapos ganito. Eto na ho yun. Malakas na ho kayo nito. Balita ko, nagmamautog sila dyan sa New York. Tapos ang sabi pa ho ganito ang gawin natin. Ang sabi ho ang gobyerno di umano magpaplanta ng 200 katao doon sa mautog nila doon sa sa New York. Grabe. Ang lalim ng mga iniisip nitong mga tao na ito, Ang gobyerno daw po ng Pilipinas, mga kababayan, ay magpaplanta ng 200 katao para guluhin daw po yung mautog. Di ba likas ng magulo yung mautog ninyo? Sa tingin niyo may maglalakas na loob na manggulo diyan sa mautog ninyo? Wala, kayo mismo magulo Kayo mismo kada magrarally kayo palaban
Parang may tegihan na mangyayari kapagka kayo nagmamautog, eh. 'Di ba, Ma'am Jocelyn Herrera? Naku, kaya nga pinaalis 'yan sa katabilan ng dila. Galit nga si Mel Tiangco diyan. Akala mo matino si Jason sa pera-pera lang din pala. Yung 1,000,000 lilinawin ko mga kababayan, kumbaga narinig ko lang ho 'yun. Hindi ko lang ho alam kung totoo 'yun. Ang laki ano, 1,000,000. Tapos ganito lang yung post mo. Ang dali ang daling ang daling i-rebat. Taas nga ho yung kamay nung mga ano, sasabay ng magpadala sa akin, sa A15. Ako po, magpapadala ako dito, oh. Dito ako sa Hong Kong, sabi ni Kunyong Garden Channel, oh. 'Di ba? Naku po, baka mamaya, eh, yung Western Union maging puno ho sa ano, sa kada bansa ano, mga kababayan, sabay-sabay pa. Oh. Sikat po dati, yan si Jason Sa. Eh, ano naman kung sikat, 'di ba? Eh, dapat lang maging sikat siya. Dahil ano, broadcaster siya, eh. Kailangan sumikat siya. Kung hindi siya sumikat, ibig sabihin wala siyang na-achieve. 'Di ho ba? Pero kung ipapantay mo sa akin 'yan tapos sasabihin ng mga DDS vlogger, "Mark Ramos, wala kang na-achieve." 'No? Sa larangan siguro ng pagbabalita dahil hindi naman ho 'yun yung talagang ano ko. Hindi naman ho yung pinaka main na ginagawa ko. Pero tanong mo si Jason Sa kung kaya niyang magpatayo ng worth 50,000,000 na gym. O kaya kung kaya niyang magpatayo nung kanyang sariling ano, broadcasting company. O yan, 'di ba? Kanya-kanya lang ho yan mga kababayan, eh. Hindi man ako naging broadcaster dahil wala naman akong plano. Kumbaga dito lang tayo. Sabi ko nga po sa inyo lagi, eh. Ito pong ginagawa nating pagla-livestream mga kababayan, hindi ko po ito kinukonsidera na talagang ako, eh, mismong mamamahayag o ako, eh, mismong journalist. Tapos sisigaw ako do'n sa rally-rally na, "Ako na po ang mainstream media." Ay Diyos ko po, Lord. Ay Diyos ko po, Lord. Eh, igalang naman ho natin ano, do'n sa mga vlogger na sumisigaw diyan na kayo ang mainstream media. Igalang naman ho natin yung mga nakapagtapos, nag-aral, nagpakahirap para maabot nila na maging broadcaster sila. Hindi hindi yung bigla kang lilitaw diyan sasabihin mo, "Broadcaster na po." Kami na po ang pinapakinggan ng taong bayan. Ang galing 'yun. Mas may substance nga yung vlog kaysa kay Jason Sa kaya daming nakikinig sa'yo. Naku, salamat po Maria A. Esmana. Di nga makapagpagamot, makakapagpatayo pa yan. No. Diyos ko Lord. Sasabayan niyo ho ba ito? Sabay ho tayo, sabay-sabay tayo. June 15 tayo magpadala. Magulat sila, ibalita. Pinakamataas na remittance sa kasaysayan ng history. Sa kasaysayan ng history, kasaysayan na history pa. Sa kasaysayan, June 15. Hindi po namin alam kung bakit nagkasabay-sabay. Ang pagpapadala ng mga OFW sa araw na ito. Tapos, napahiya pa sila, balento. Malamang sa alamang mga bossing, ito si Jason Sam, magbura ng ano niya, itong pinost niya. Ano po, mga kababayan? Kanina ko po magpapadala. Ay, madami tayong pagpapadalan dyan sa mga charity. Di ba? Madami tayong pagpapadalhan dyan. Sige sir, sa June 15 na ako magpapadala. Sabay-sabay tayo, ipahiya natin itong si bossing. Idadamay pa pati mga OFW. Gusto nyong magulo, kayo-kayo na lang. Gusto nyong magutom, kayo-kayo na lang. Yung kung gusto nyong sa mga uto-uto, kung gusto nyong gutumin yung pamilya ninyo, kahit na deadline, wag kayong magpadala. Mga boss, wala naman din pong magagawa yung iba, eh. Magpapadala at magpapadala pa din po yan, mga kababayan. Hindi man June 15 ipinadala, June 16, June 17, o June 14. Ganun din po. Padala pa din po yun. Magkakaroon lang ho siguro kung sakali, tayo,
hindi din tayo nagpadala. Magkakaroon lang siguro ng report na, mababa ang padala ngayon. Pero sa ibang araw ho, ipapadala at ipapadala ho pa din ho ng mga OFW yan, mga kababayan. Ipapadala at ipapadala pa din nila. Ano, gugutumin nila yung pamilya nilang nakaasa sa kanila? Malamang hindi ho, mga bossing. Sabi ni Ram J, Negros Island. Sabi ni Bukake, June 7 o June 8, na-move na pala. Dapat daw may tigil pasada pa para problema daw ang gobyerno. O tapos magsisisigaw sila. Tignan nyo ho mga kababayan. Tapos magsisisigaw sila na magsisisigaw sila ng wala kaming pambiling bigas, ang mahal-mahal ng bigas. Kung itatrabaho nyo yan, kesa magtigil pasada kayo, kumita pa kayo. Di ho ba? Panggugulo na lang sa gobyerno yung mga pinag-iisip niyang mga hinayupak na yan. Di ho ba mga kababayan? Bernie Panelo Lasebal, salamat po sa inyong super sticker, sir. Saludo po. No? Panggugulo na lang yung mga pinag-iisip niyang mga yan. Tignan nyo mga kababayan, pangaabala sa mamamayang Pilipino, pagpapabagal sa ating ekonomiya, tapos sasabihin nila ang presidente walang ginagawa. Mag-isip-isip kayo dyan. Mga miyembro ng Mautog, hakdog na Mautog. Mag-isip-isip kayo kung tama pa ba yung ginagawa ninyo. Lagi nyong ilalagay sa kukote ninyo na yung mga pinagpo-post nyong ganyan, kahit papaano, kahit hindi kami mga broadcaster, o kahit hindi kami magagaling mga mag-explain, may mag-explain na niya mga ganyan. Di ba? O sige, June 15 ako magpapadala. Kahit wala akong papadalan, magpapadala ako. Sabay-sabay tayo, ano?